وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa panahon ng fitna, mga pagsubok, mga sakuna, mga fitna na naugnay sa ating relihiyon. Ito ay propesiya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na sa huling panahon ay makakaranas ang aking umma ng iba't ibang uri ng fitna. Hanggang sa kanyang sinabi na ang isang mu'min sa kanyang paninindigan, panghahawak sa kanyang relihiyon, ay parang hinahawakan niya ng matindi ang nagbabagang uling sa tindi ng fitna. Kung hindi magiging aware ang isang Muslim, ay malilihis, mawawala sa kanyang relihiyon dahil sa tindi ng fitna. Marahil fitnatul syahwat, mga tukso, pagsubok na may kaugnayan sa makamundong bagay, pagnanasa, pagkahumaling sa makamundong bagay, o di kaya fitna sa relihiyon, katulad ng fitna sa mga paniniwala, doktrina. At ito ang paksa natin sa araw na ito. Sa panahon ngayon na naglipa na ang iba't ibang uri ng sekta, lihis na grupo na nagpapalaganap ng mga ligaw at lihis na doktrina at katuruan, at inaangkin ng mga grupong ito na sila ay nasa tama, nag-aangkin na sinusunod nila ang Quran at ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit kung ating sisiyasatin ang kanilang mga kuturuan ay wala sa katuruan, labag sa katuruan, o di kaya nawala sila sa matuwid na landas. Dahil ang kanilang mga itinuturo ay nasasalungat, nalalabag niya ang katuruan ng Quran at katuruan ng sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dapat tayo maging aware sa mga duas nagpapalaganap dahil dito sa atin sa Pilipinas, mga kaibigan, mga kapatid, ay paunti-unti o di kaya lumalaganap sila, nagpapalaganap at nagpaparami sila, maging sa social media. Nagpupursige sila na kanilang ipalaganap itong mga katuruan nila. Sa panahon ngayon na panahon ng social media na napakabilis, napakabilis ng pagpasok ng mga maling ideolohiya, na kung walang sapat na kaalaman ng isang Muslim, napapaniwalaan niya ang maling katuruan, maling doktrina, at naisasabuhay niya, na-implement niya ang mga bid'ah na gawain. Ito ay propesiya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa huling panahon may mga a'immatud dalala, mga pinuno, mga ngaral, nagpapalaganap ng mga lihis at mga ligaw na katuruan. Sa Sahih Bukhari o di kaya Sahih Muslim na naiulat ni Hudhaifa bin Yaman radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, "Ya Rasulullah, ang mga tao ay nasa kabutihan dahil dumating sa kanila ang relihiyong Islam. Pagkaraang ba ng kabutihan na ito ay may darating na kasamaan?" Sabi ng mahal na propeta, "Naam." Oo, meron.
Sila yung mga du'atun ila abwabi jahannam. Mga imam nagpapalaganap nasa pintuan ng impyernong, mga pintuan ng impyernong apoy. Nagpapalaganap sila ng mga lihis na doktrina, mga bid'ang katuruan. Sinumang tumugon sa kanila ay itatapon sila sa impyernong apoy. May mga ulama sila, tinatawag na mga ulama, scholar, nakapagtapos sa mga universidad. Subalit, lihis, mali ang katuruan na kanilang ipinangangaral. Ya Rasulullah, sabi ni Hudayfa, sifhum lana, ilarawan mo sila sa amin. Hum min jildatina, sila ay kabilang sa atin. Marahil katribo, kamag-anak, kapatid natin. Katribo natin. Wa hum yatakallamuna bi alsinatina, sila ay nagsasalita ng salita natin. Tagalog, Maranao, Tausug, Maguindanao. Kabilang sa atin. Nagsasalita ng salita natin. Subalit, sila ay mga lihis, mga ligaw na nagpapalag, mga scholar, mga lihis na scholar. Dapat tayo maging aware. Bakit natin tinatalakay ang paksang ito? Upang makilala natin kung sino ang mga taong nagpapalaganap ng lihis at bidang katuruan na wala sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanilang mga doktrina. Nang sa ganon, maging aware tayo at maiwasan natin sila. Itong pinakamahalaga, mapangalagaan natin ang ating mga sarili, ang ating relihiyon, ang ating doktrina. Ito ang lubos, labis na dapat natin bigyang halaga. Lalo lang na ang akida, paniniwala, mali ang sinasabi ng iba. Bakit pinag-uusapan ng akida? Bakit pinag-uusapan ng akida? Doktrina, paniniwala. Nagsasanhi lamang ng pagkawatak-watak. Ito ay panliling lang. At dahil sa kawalan ng kaalaman, hindi niya naunawan ng reliyong Islam. Ang akida ang dapat natin bigyan halaga, doktrina, dahil dito nakasalalay ang salvation natin. Akida, tawhid, kaysahan ni Allah. Pangalawa, bakit natin binibigyan ng halaga? Dahil ang mga taong ito ay nagpapalaganap sila. Nag-i-spread sila sa atin. At ipinangangaral nila itong mga bid'ang katuruan. At mga ligaw na doktrina. Kung mananahimik lamang tayo, paano ang ating mga kamusliman na kaakaunti ang kaalaman? Malilihis at maliligaw sila. Gagawin nila mga iba't ibang uri ng bid'ah. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno, alam natin to. Maraming mga bid'ah ang mga gawain, subali, bakit nawala o napaunti? Dahil sa pagpupursigin ng ating mga ulama-ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ganon din sa panahon ngayon. Mayroon silang goal, mission. Nagpapalaganap sila. Kahit sa social media. Dapat tayo maging aware. Marahil sinasabi ng ilan, ang mga lihis na sekta noong unang panahon ay nawala na. Tama, ang katauhan nila ay nawala na. Subalit ang kanilang mga katuruan ay nananatiling buhay at pinapalaganap ng mga taong ito. Na nag-aangkin na sila ay nasa katotohanan. Kaya sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kung tatahimik ang mga nasa katotohanan, mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, aakalain ng mga nasa kabulaanan na sila ay nasa katotohanan, na mabibigyan sila ng pagkakataon upang ipalaganap. Nakikita nyo may mga nagpapalaganap ng bid'ah at lihis na nag-i-spread dito sa atin sa Mindanao, pumupunta sa iba't ibang lugar. Alhamdulillah, may mga ulama tayo na nagbibigay sa atin ng awareness. Propesiya na ito ng mahal na propeta, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag tayong mag-exaggerate o huwag natin pairalin ang ating mga emosyon. Dahil propesiya, ibig sabihin, sinabi mismo sa atin ng mahal na propeta na maahati ang umma na ito sa 73 na grupo sekta.
Kulluhum finnar, lahat sila ay sa impyernong apoy maliban sa isang sekta, isang grupo. Mahati ang aking umma sa 73 na grupo. Kulluhum finnar, lahat sila ay itatapon sa impyernong apoy. May nagtanong sa sahabi, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Ano itong grupo? Ito yung firqa an-najiyah, tanging maliligtas na grupo. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man sa malapit itong kahulugan, sino mang sinusunod niya ang aking pamamaraan at pamamaraan ng aking mga sahaba, sila ang firqa an-najiyah, tanging maliligtas. Sila ang tinatawag ng mga salafi o di kaya ahlus sunnah wal jamaah, na sinusunod ang Quran, sinusunod ang Sunnah ayon sa pag-unawa ng mga salafus salih na sila mga sahaba, mga tabi'un at mga tabi-tabi'in. Itong mga lihis na grupo, nag-aangkin din sila na sila ay nasa tama. Subalit kung ating sisiyasatin, pag-aaralan ang kanilang mga doktrina, mapagtatanto natin na sinasalungat nila ang Quran at ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at maging ang mga sahaba o mga tabi'in. Dapat tayo maging aware, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag nating pinapabayaan, sinasantabi, ay hindi na kailangan ng akida, ay hindi na binabanggit itong mga sekta dahil nagdudulot lamang ng pagkakawatak-watak. Walang tunay na pagkakaisa hanggat hindi tayo nagkakaisa sa tunay at tamang akida. Yan ang isipin nyo. Ang mga sahaba, nagkaisa sila sa tama at tunay na akida na iniwan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon nila, pagkaraan ng mahal na propeta, lumitaw ang iba't ibang grupo, lihis na mga grupo at sekta. Pinahayag nila na ito yung mga maling katuruan. Nagpursige sila, nagipagjihad, nagipagpunyagi sila laban sa mga ligaw na sekta. Hanggang sa panahon ng tabi'in at tabi-tabi'in, magpasa hanggang ngayon, may mga lumilitaw na lihis at grupo na nagpapalaganap ng mga mali at mga bid'ang katuruan. Dapat natin sila kilalan at kilalanan natin ang kanilang mga doktrina. Makinig tayo sa mga totoong ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At sa panahon ngayon, nakilala na natin ang mga lihis at mga ligaw na grupo sa kanilang mga katawagan, sa kanilang mga doktrina. At alhamdulillah, dito sa Pilipinas, particularly dito sa Mindanao, tayo ang majority dito ay mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na kung saan nakapagtapos sa Saudi Arabia. Ito ang malaking biyaya, pasasalamat natin. Kung ating titignan ang ibang bansa, kung nalalaman nila mang nababatid nyo, paglaganap ng mga turuq as-sufiyya, na ang mga katuruan nila ay mga bid'a, nagsasayaw sa masjid bilang pagsamba, mga iba't ibang uri ng bid'ang dhikr. Alhamdulillah, napangalagaan ng ating mga masjid dito sa Pilipinas, particular dito sa Mindanao, mula sa mga iba't ibang uri na bid'a na ito dahil sa mga ulama natin, ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, sa pagpupursige nila. May mga nagtatanong sa panahon ngayon, sino ba o ano itong grupong Asy'ariyah o Ash'ariyah? Marahil tinatanong ng ilan o karamihan. Lumitaw itong grupong ito at nagpapalaganap sila. May mga kilalang du'ats kahit sa social media, mga ustad nila o mga ulama nila. Kilalanin natin itong grupo na ito. Sa ngayon, nagpaparami sila dito sa Pilipinas. At pinapalaganap nila itong mga katuruan nila. Doktrina, mga gawaing labag, wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino ba o ano nga ba itong Asy'ariyah o Ash'ariyah o Ash'ari na ang plural form niya ay Asy'ariyah? Ano ang kanilang mga doktrina?
Itong grupong to, itong sektang ito, ay hinango mula kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Sa kanya hinango ang katawagang ito. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ipinanganak noong 260 after Hijri at siya ay pumanaw noong 324 pagkaraan ng Hijri. Sa kanya hinango ang katawagang ito dahil sa kanilang paniniwala na ang mga usul, mga saligan, pundasyon ng doktrina na kanilang sinusunod ay ang nagtatag nito ay si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Kaya tinatawag silang Ash'ari o Ash'a'ira dahil sa kanya hinango ang grupong ito. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, isang tabi'in, ang kanyang doktrina ay dumaan sa 3 yugto. Tandaan natin ito. 3 yugto ng kanyang buhay. Unang yugto ng kanyang buhay ang kanyang pagiging Mu'tazili o sa sektang Mu'tazila. Itong Mu'tazila ay kabilang din sa mga lihis o mga grupong na lihis. Lalong-lalo na sa katuruang asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah na kung saan ito ang ikatlong uri ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay kanyang namulatan, lumaki sa paniniwalang Mu'tazila dahil ang kanyang amain, stepfather, na nagpalaki sa kanya ay si Abu Ali al-Jubba'i na isang malaking guro ng mga Mu'tazila sa kanilang panahon, sa kanyang panahon. Namulatan niya, nakagisnan niya ang doktrinang Mu'tazila dahil sa kanyang amain. Nanatili si Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa pagiging Mu'tazila sa humigit kumulang 40 years. At ang Mu'tazila sa kanilang panahon ay nagahari 40 years hanggang sa si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay naging guro ng mga Mu'tazila pagkaraan ng kanyang amay. Ikalawang yugto ng kanyang buhay ay ang pagiging kullabiyah, na hinango itong sektang ito ay hinango kay Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, na ang kanilang pinagtibay sa mga pangalan at katangian ni Allah ay 7 katangian lamang. Sa pagbabasa ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa mga aklat ng kullabiyah ay nakaapekto to sa kanya. Hanggang sa kanyang niyakap, iniwan niya ang pagiging Mu'tazila at inihayag niya sa madla ang kanyang pagsanib sa sektang kullabiyah. Ikatlong yugto, pagkaraan ng ilang taon, ikatlong yugto ang kanyang panunumbalik sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa imam na ito, ay nabasa niya ang mga aklat ni Imam Ahmad ibn Hanbal na ika-4 na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah pagdating sa madhab ng fiqh. Nabasa niya ang kanyang mga aklat at napagtanto niya na ang sektang Mu'tazila at Kullabiyah ay nasa ligaw at lihis na sekta. At siya ay nanumbalik sa Ahlus Sunnah wal Jamaah o pagtatawba ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari. At kanyang sinabi sa kanyang aklat na isinulat bilang katibayan sa kanyang panunumbalik ang al-Ibana, Risalatu ila Ahli Thagar, Maqalatul Islamiyyin. Kanyang sinabi sa Ibana, ana aqulu bima aqulu bihi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad ibn Hanbal. Aking sasabihin at paniniwalaan ang anumang sinasabi pinaniniwalaan ng imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang iba kundi si Ahmad ibn Hanbal. Nakabilang dito ang paniniwala na si Allah ay nag-istiwa, pumaitaas sa kanyang sa kanyang arsh. Katulad ng sinabi ni Allah, Ar-Rahmanu 'ala al-arsh istawa, ang si Allah ang mahabagin ay pumaitaas sa ibabaw ng kanyang arsh. At iba pang mga pinaniniwalaan. Pinagtanto niya, pinagtibay niya ang mga pangalan, katangian ni Allah na salungat sa ginagawa ng mga sektang ito na lihis na grupo.
ng mga Jahmiya, Mu'tazila, Kullabiyya at mga Ash'ari na naligaw at nalihis sa pagsang asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah. Subalit ang nakakalungkot, ang mga ulama ng Ash'ariyah na sumunod pagkaraan ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ang kanilang sinunod at pinanghawakan ay yung doktrina, mga paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari sa ikalawang yugto ng kanyang buhay, ang kanyang pagiging kullabiyya. Hindi nila sinunod ang panunumbali, pagtatawba ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, maging ang kanyang tatlong aklat na pagyula na kanyang isinulat bilang katibayan ng kanyang pagtatawba, yung nabanggit natin na tatlong aklat. Makikita natin na yung mga Ash'ariyang umihirang sa ngayon ay nasasalungat niya ang mga katuruan ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari na nakasulat sa kanyang aklat. At ito ang kanilang pinapangaral magpas hanggang ngayon. Huwag tayo magpalinlang sa mga taong ito. Huwag tayong maniwala. Ang pangalagaan natin ang ating doktrina, ang ating akida, ang ating relihiyong Islam, ang ating akida, ang akida, doktrina na iniwan sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mahal na propeta, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira." Sino mang mamuhay sa inyo sa huling panahon, masasaksihan niyang iba't ibang uri ng pagkakasalungatan, pagkawatak-watak, pagkakasalungatan, kalituhan sa akida, doktrina. Anong inabili sa atin? "Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Panghawakan ninyo ang Quran at ang aking sunnah. Ibig sabihin ang Quran, panghawakan niyo ang aking sunnah at sunnah ng aking mga sahaba. Ibig sabihin ang Quran at sunnah ayon sa pag-unawa ng mga salafus salih. Kaya titignan natin kung saan natin kinukuha ang ating relihiyong. Kaninong mga ulama? Sabi ni Ibn Sirin, tunay na ang kaalaman na inyong isinasabuhay ay inyong relihiyon. Kaya piliin, siyasatin, tiyakin ninyo kung sino mga ulama ninyo kinukuha ang mga katuruan. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, sa tamang akida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kaibigan, mga kapatid, mayroong mga katawagan na ginagamit itong mga lihis. Marahil tinatanong din ng karamihan. Itong katawagang Wahhabiyya, palaging narinig sa social media. Ano nga ba itong katawagang Wahhabiyya? Anong hangarin nila sa katawagan na ito? Bakit labis ang kanilang pagkamuhi, pagkabuot kay Muhammad ibn Abdul Wahhab na kanilang hinahang itong katawagan na ito mula sa kanya? Itong katawagang Wahhabiyya na ginagamit ng mga lihis, mga ligaw na grupo, kapag may nakikita o naririnig kayong ginagamit nila itong katawagang Wahhabiyya, isa puso't isip nyo na itong taong ito ay lihis, ligaw na grupo. Kapag naririnig nyo sa mga khutbah, mga muhadara nila, sa Facebook, kahit saan, pag ginagamit nila itong Wahhabiyya, Salafi, Wahhabi, isa puso't isip nyo na ang taong ito ay may galit, inggit sa mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakapagtapos dito. Ginagamit nila itong Wahhabi na ito bilang upang kamuhian ng mga tao ang da'wa ng mga ulama ng Saudi at mga ulama ng nakakapagtapos dito. Yan ang katotohanan. Para kamuhian, tanggihan ng mga tao ang katuruan nila. Subalit minsan, naisip ko, at marahil, ang mga taong may binigyan ng matalas na pag-iisip, Wahhabiyya, katawagan lamang ito. Ang haatulan natin kung ano ang nilalaman ng mga katuruan ng isang katawagan. Tinatanggap man natin ang katawagan ito, hindi.
iset aside na natin itong katawagan. Ang Wahhabiyya, inahamon nila kay Muhammad ibn Abdul Wahhab na namuhay noong 18th century sa Saudi. Ang tanong ko sa kanila, kung pinaniniwalaan niyo talaga na si Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi ay ligaw at lihis na sekta, magpakita kayo ng katibayan. Saan sa kanyang mga aklat na naisulat na masasabi niyong mali at ligaw na doktrina? Wala silang may papakita. Si Muhammad ibn Abdul Wahhab, namuhay siya sa Saudi, sa Hijaz, sa Najd, ang bansang Saudi. Sa panahon niya, talamak ang mga iba't ibang uri ng shirk at bid'ah. Siya ang ginawang kasangkapan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang puksain, mawala itong mga iba't ibang uri ng shirk na ginagawa ng mga lihis, mga sufi. Kaya itong mga taong ito na gumagamit ng mga Wahhabi ay sinisiraan lamang, pinipintasan si Muhammad ibn Abdul Wahhab dahil kinamumuyan nila, dahil siyang naging dahilan upang mawala ang kanilang mga bid'ang katuruan, mga shirk na katuruan ng kanilang mga ninuno. Kaya tingnan niyo ang bansang Saudi. No, ipag-compare nyo sa panahon ng Ottoman Empire, ang mga libingan, makikita nyo may mga ekstruktura, mga pagdadakila sa mga libingan. I-compare nyo ngayon sa bansang Saudi. Wala kang makikita mga shirk o mga bid'a sa mga puntod, mga libingan. Yan ang resulta ng dawa ni Muhammad ibn Abdul Wahhab at ng mga ulamang sumunod sa kanya. Magpasa hanggang ngayon, mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakapagtapos nito. Ang gusto ng mga tao ito ay bumalik tayo sa mga lihis, mga ligaw na doktrina, mga bid'ang katuruan. Katulad ng pagsasayaw sa mga masjid, mga uri ng bid'ang dhikr, pagdatakila sa mga puntod, pagbabasa ng Quran sa mga libingan, pagtatawassul, pangangausap sa mga namatay, paghingi ng pamamagitan, paghilig sa mga namatay at iba pang mga bid'ang mga gawain, pagmamaulidun Nabi, at marami pa, mga bid'ang may kaugnayan sa akida o mga bid'ang may kaugnayan sa gawain. Ito ang gusto nilang, ito ang pangangaral nila. Huwag tayo magpalinlang, mga kaibigan, mga kapatid. Ginugusto nila na ihikayatin tayo, tanggalin tayo sa tauhid, kaisahan ni Allah, at gumawa tayo o tungo sa paggawa ng shirk at mga bid'ang gawain. Pangalagaan nawa tayo ni Allah. Yan ang dahilan ng lubos na pagkamuhi, pagkapuot nila kay Muhammad ibn Abdul Wahhab o mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakakapagtapos sa Saudi. At ito ang hangarin nila kung bakit nila ginagamit itong katawagang Wahhabiyya upang tanggihan, kamuhian din ng mga tao. Kaya huwag tayong maniwala at magpalinlang sa kanilang mga patibong, mga maling katuruan. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin qad bana fi binafsi faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.